Okay, so dito nga pala sa ano natin mga boss, sa modular kitchen cabinet natin, okay? O kaya modular cabinet. So ang importante dito, isa pang nagpapagaan sa trabaho, kung may ano? Hello mga boss. So ayan, good morning po. Magandang araw po sa inyong lahat. So pupunta muna tayo rito sa kitchen cabinet project dito sa kapitbahay namin, Santa Ignacia project. So update lang po natin, tapos mamaya punta po tayo sa Matubog Kamiling project. Tignan din po natin kung makakadaan pa tayo sa Camellia project mga boss. So tara, dito muna tayo. Okay, dito na tayo. Siya nga pala mga boss, baka punta rin tayo sa Davis, sa Pasig. Christmas party po ng Davis Philippines, mga influencer. So tara. Okay, so ayan na mga boss, oh. Okay, nilagay na yung stand. So yung counter natin, so kukuburan pa po ito mga boss. May cover pa yan na ano ba yan, yung ano natin, marine laminated board, para hindi po yung makita. So may clip po yun. So pinakita ko na rin kahapon ito. So ano natin ito sa may laminated board. So pag nilagay na, saka natin ilalagay doon mga boss, i-fix. Okay, so dito yung rep nila mga boss. Tapos ito mayroon pang ano to mga boss, mayroon pang salamin sa may gilid ng counter. Tapos dito may bar counter din tayo rito mga boss, nook bar. Tapos yung pantry, siyempre may stand din yun. So pag nilagay yung stand nun, magka height na po sila dun sa taas. Yan po yung ano nyan. So yung countertop na ito, synthetic quartz. So si crystal granite din yung maglalagay nyan mga boss. Yung lagi natin tinatawag pag may mga project tayo. Tapos andito na rin yung mga rinse hood, mga kitchen sink, andyan na rin. So yung kliyente na rin po natin bumili ng mga yan mga boss. Tapos tayo lang yung mag-install dito. Okay, so ganyan lang. So per module po yung ginawa natin. So modular cabinet. So isang module ito, isang module yan, pati yan, isang module, isang module, isang module. So kaya naging modular cabinet siya mga boss. Pati ito isang module pa to mga boss. Tapos meron pang isang module pa. Tapos dito meron din sa may bar counter. Yan po yung mga ilalagay dyan. Yung ibang materials mga boss, yung ibang module na sa garahe. So ito lang po yung inuna natin. Okay, so ito pala pa yung aluminum flexible duct. So para dun sa rinse hood mga boss. Ayun, naka-size po siya dun sa rinse hood na ikakabit natin mga boss. So ganito po yung itsura niya. So ito, andito yung rinse hood. Tapos ayan, dadaan po doon yung hose, tapos lalabas doon sa may taas. So may butas po yan palabas. So pakita ko na lang mga boss. So yan po yung butas. Tapos meron din po yung hose grill, exhaust grill mga boss, na ilalagay dyan para maganda. So dyan po lalabas yung usok sa kalan. So nililibel nila yung countertop natin. So ang maganda rito sa may stand natin, pwede mong i-adjust. I-roscas mo lang siya, pwedeng tumaas, pwedeng bumaba. So ito sa stand natin mga boss. So pwede mo siyang i-roscas para tumaas ito. Tapos pwede mo rin siyang i-roscas para bumaba. So yun ang maganda dun sa may stand na ganyan. So kahit hindi naka-level yung tiles, tayo yung mag-level gamit na ito. Itong stand natin.
So 40 plus lang yata ito. Kasama na yung clip niya. Okay, so dito nga pala sa ano natin mga boss, sa modular kitchen cabinet natin, o kaya modular cabinet. So importante dito, isa pang nagpapagaan sa trabaho, kung may SketchUp ka. So doon may drawing yung project natin na naka-actual dito sa site. So pag meron ka ng SketchUp, isa na po yun na nagpapagaan ng trabaho. Tapos gumamit ka ng Catalyst Optimizer, so madali lang naman yun na sundan. So www Catalyst Optimizer. So doon ka maglalagay ng mga catalyst mo. So bahala na si Catalyst Optimizer na kung paano mo tabasin yung mga board na tatabasin mo. So isa po yun kailangan na para mapagaan yung trabaho natin. So pwede rin naman yung mga mano-mano, kaya lang sa atin kasi hindi natin minsan may naano tayong mga ritaso. May nasasayang na ritaso. Doon sa Catalyst Optimizer, lahat kwentado nila lahat ng kakabit natin. So yun isang nagpapagaan sa trabaho natin. Tapos siyempre dapat marunong ka rin sa framing na ito, kung paano assemblein yung modular kitchen natin, kung paano gawin. Tapos isa pa, dapat marunong ka rin maglagay ng drawer guide. Dapat ayan, alam mo rin yan, drawer guide, full sealed hinges, sliding. So yan lang po naman yung mga kailangan dyan. So mga basic na kailangan. Siyempre pag screw, so dapat marunong ka rin pag-adjust ng mga concealed hinges, mga pintuan. Siyempre doon sa sliding, ganun din, dapat marunong ka rin naman para hindi ka mahirapan sa pagmumodule. Madali lang po itong sundan. Basta yung mga sinasabi na mga nabanggit ko, yun ang gawin niyo. Kung gusto niyo mag-DIY, madali lang naman. Siyempre, kailangan din natin ng mga tools, power tools. Siyempre, kailangan mo mag-invest ng power tools. Gaya ng mga cordless drill, table saw. Siyempre, medyo may kamahalan. Pwede naman kayo gumamit ng circular saw. So, pwede rin naman yun. Jigsaw, kailangan din natin. Meter saw, kailangan din natin. Blower, yan. Kailangan din natin yan. Tapos yung heat gun, kailangan din natin yun dito sa mga project. So marami tayong mga kailangan na para sa tools natin kailangan may invest para gumanda yung trabaho natin. So lagare pwede rin naman. Siyempre mas maganda pa rin yung kung maganda yung gamit mo, mas maganda yung kakalabasan ng project natin. Ganun lang naman yung mga boss. So, share ko lang para magkaroon kayo ng idea. Isa pa palang medyo nahirapan tayo dun sa mga kantuhan natin sa mga corner. So, minsan yung mga corner natin hindi eskwalado. So, pag hindi eskwalado yung wall natin dito, madadamay pati yung module natin kasi modular nga siya mga boss. So yung module kasi di-deliver mo na lang. Kung hindi eskwalado yung wall natin, yun malaking problema din po yun sa mga project natin. Tapos isa pang hindi maganda, pag yung wall mo hindi nakahulog. So importante rin na nakahulog yung wall natin. So sa mga nagpapabahay dyan, ang pinaka-importanting mano nyo ng eskwala, yun sa may bandang kusina, lalo na sa mga L-type o kaya U-type na kusina. So yun ang i-consider nyo na naka-eskwalado, tapos maganda yung pagkakahulog para pag modular cabinet kayo hindi mahirapan yung gagawa. So yun lang naman. Tapos yung iba may mga kanto doon sa gaya doon sa corner na yun, may mga kanto. So maiwasan naman natin yun mga boss. Medyo komplikado lang pag may mga kanto, pero kaya na rin natin gawin yung mga boss. Tapos i-consider nyo rin pag bibinta na kayo, dapat nakaplano yung height ng module natin, tsaka yung height ng countertop natin, tapos height ng hanging cabinet. So dito sa countertop, dito sa Pilipinas, so karaniwang ginagawa dito yung pinakataas ng countertop natin,
nasa 85 cm. So yung mula sa flooring, 85 cm. Tapos mula dito sa countertop, magpatas ka ng 50 cm para doon sa hanging cabinet. Tapos doon sa mula sa countertop, kung doon sa may range hood, magpatas ka ng 65 cm para doon sa baba ng range hood natin. So ganun lang. Bali, mula dito sa flooring, yung hanging cabinet natin nasa 135 cm. Ganun pa yung height niya. Siyempre, depende na lang kung gaano kataas nyo pwedeng itaas yung cabinet nyo. Kung pwede rin namang 2 patong o kaya 1 patong lang. So, nakadepende na rin doon sa client natin yon kung gusto nilang mataas yung cabinet natin. Kung gaano kataas. Basta importante, yung height nito sa flooring hanggang dito sa baba ng cabinet nasa 135 cm. So yun lang naman yung mga importanteng malaman natin sa standard ng sukat ng mga cabinet natin mga boss, kitchen cabinet. Siyempre ganun din sa mga closet natin, may mga standard din tayong ginagamit dyan. So may papaliwanag ko na lang yan pag gumawa tayo ng mga project na ganun. Tapos isa pa dito, yung countertop dito sa bar counter mga boss. So 110 cm mula dito sa flooring yung taas ng countertop natin kasi naka high chair po tayo. So pinakataas na po yung 110 cm. Okay, pwede rin ipantay nyo rito sa 85. So nasa inyo na lang po yun, pero para sa akin mas maganda yung 110 cm. Pero dun sa ano naman, sa ano na yun, center island, pwede nyong ano siya, kasing taas din ng counter natin. So pwede rin 85 cm din yung taas ng center island natin kung maglalagay kayo. Tapos yung luwang, bahala na po kayo kung ano pong gusto nyong luwang, kung gaano kalaki yung center island nyo. Depende na lang yun sa area ng bahay tsaka doon sa client. Okay, so yan lang yung share ko. Isa pa palang nakalimutan kong sabihin. So remind ko lang, dito sa modular cabinet natin, so yung iba gumagamit sila ng backing nila na mga 1/4 dito sa backing na to. So tayo naman ang ginawa nating backing ay ganito rin, 18mm din mga boss. So ito rin yung ginamit natin na backing dito. Kung gano'ng kakapal itong ginamit natin module, gano'n na rin yung ginamit nating backing dito sa may cabinet natin. So yun lang. Okay, tara na. Punta naman tayo sa Matubog project mga boss. Dito lang sa Kamiling. Ano, yung ginawa natin, no? Tara, punta tayo sa bahay para kunin sa sasakyan. So isa pa pala na hindi ko nasabi dun sa modular kitchen cabinet natin. So dapat may 2 kick din yung counter natin. So pag naghugas ka, dapat may papaloob mo yung paa mo dun sa may baba ng counter. So yun po yung 2 kick. Yung sa may stand banda mga boss, yung pinakita ko kanina. So dapat nagpa-loob ka kahit mga 10 cm. O yan. So ngayon pupunta po tayo doon sa Matubog dahil yun lang naman yung malapit dito sa bahay. Bago tayo pumunta ng Tarlac, pumadadaanan pa po natin yung Camellia project. Siya pala baka kasama natin si Paring Reggie, si Paring Rex Vlog dun sa papuntang Davis, Philippines, Christmas party po nila mga boss. Ay natin. Christmas party ng Davis, mga influencer mga boss. Yun po yung pupuntahan natin mamaya. Daanan na lang natin si Paring Reggie doon sa farm niya. So ang usapan namin, baka isang sasakyan na lang yung gagamitin namin, baka yung sa kanya na lang. Kasi parang di sayang sa gasolina. Magkisabay na lang tayo sa kanya. So tara, sabayan niyo muna ako dito sa Matubog. At magbibigay rin tayo ng budget doon kasi PD po ngayon Sabado. Okay, so ayan, dito po tayo sa Matubog project. Matubog Kamiling Tarlac project. So update lang po natin mga boss. Ayan o.
muna tayo sa labas. Ayun. Nasintada na po sila rito. Nagasintada na. Okay. So ipapakita ko na lang dito sa screen yung 3D model niya mga boss kung paano mangyayari rito. So ganyan pa yung mangyayari. Isang kwarto, tapos kitchen, tapos yung labahan natin, tapos yung lutuan sa may labas. So ganun pa yung mangyayari dyan mga boss pag natapos. Okay. So punta naman tayo rito sa kabila. Dito sa loob mga boss. Update lang naman natin. So dito wala pa. So yan, nakapag-framing na tayo mga boss. Pwede na magtakip dito. Ayos. So naka-shadow line din ito mga boss dito sa gilid. Okay. Ayos. So nakagawa na rin tayo ng partition. So matatanggal na rin ito mga boss. Tatanggal na yan, pati yan matatanggal na rin yan. So ito yung partition natin. Okay. So drywall na siya. Tapos cob design din yung ano natin dito. Cob design. Ulit natin. Bawas natin kunti. Okay. Maliit inches ka, asin tayo yun. Maliit ang litra. Maliit na numero. Dapat. Okay pa yung mga kahoy. Okay pa naman yan. Iba ito. Cob design din dito mga boss ang gagawin. So yung pagtakip yung pagtakip ng cob design, alam mo na no? Okay. So sa may ano. Kaya yung PVC pala, i-rebit na lang namin. Walang kit. Hindi naman tayo nagre-rebit ng PVC Hindi. Naglagay ka ba doon sa ano nun? Hindi ko na nabutan yan eh. Rebit lang. Rebit lang yun, parang spandrel. Hindi, dito ang putol yan. Ay, ito. Ina. Ano yan? Katagal nyo. Okay. So PVC kasi yung loob na ito mga boss. Pero ditong banda, gypsum board na. So andito na rin yung PVC. Ayan. Okay. So pati ito naka PVC rin. So malit lang po siya pero cute pag natapos. Ayan po siya mga boss. Okay. So dito muna tayo sa Insular Tableria, Tarlac. New Tableria Insular Lumber and Hardware. So dito lang po ito sa Siesta, malapit sa Jollibee at saka McDo. So bibili lang po tayo ng materials na pupunta dun sa Lawak, Pangasinan project. So i-start po tayo sa Lunes. So re-ready na rin po natin. So ang deliver na ito, i-request ko ng Lunes mga boss. Para sabay na rin yung tao natin mag-install doon, magsimula. So tara, samahan niyo muna ako mga boss. Yes, good morning Miss Miss India. Ano ba? Magano nga ako? Order ng ano ba yun? Bigas. Okay, nakabili na po tayo. So ang deliver na ito sa Lunes na. First deliver. So tingnan na lang po natin yung mga presyo. So 55 na nope na 9mm. So 400 po yung isa. So 22,000 na po yun. So 150 pieces na double pairing channel. So 108 po yung isa.
16,200. Tapos 80 pieces na carrying channel, 108 po yung isa, 8,640. Tapos walanggal 200 na piraso, 40 pesos po yung bawat isa, so 8,000 po yung binayaran natin. Tapos concrete nail na 1 kilo, 290 po yon yung tiny. So siyempre 290 rin po yung presyo niya. Tapos 10 pieces na GI wire, ay 10 kilo na GI wire yung pang suspension rod mga boss, 85 peso po yung bawat kilo, so 850. Tapos 4 na premium jointing, 680 na po yung bawat bag, so 2,720. Tapos 20 bags na premium casting, ito yung ginagawa namin cornisa, 480 po yung bawat isa, so 9,600. Tapos 3 bags na po yung cornice, yung pangdikit ng cornisa, 580 po yung bawat isa, so 1,740. Tapos may delivery charge po tayo na 3,000. So yan po yung delivery charge niya. Ang total ng binili natin ay nasa 73,040. Okay, so yan po yung ano natin mga boss, materials na mga malalaking item doon sa Lawak project, Lawak Pangasinan. Umpisan natin sa Lunes. Okay, bali ano na pala ngayon mga boss, alas 11 yata, alas 11. So hindi natin pupunta ng Camellia, diretso na po tayo dun sa farm ni paring Reggie, para tumambay muna dun, so para makapagpahinga ng konti. Tapos punta na tayo ng Pasig para doon sa Christmas party ng Davis Philippines. Tara. Okay, dito na tayo mga boss. Dito na tayo sa Rex Vlog Builders Farm. Ready. Ano pwedeng i-google. Ay si Master. Ano yung sasakyan niya? Iyan no? Lalabay. Ayan. Repair. Sige. Kunin mo yung pagkain. Tapos mo yung... Sige. Malapit na pala itong mga modular ninyo eh. Ayan, mga modular nila paring radio. Modular cabinet. Ayun yung supply niya ano. Yung parang John Toy. Ang supply niya. Ay, meter so niya. Nagamit niya na rin. Ayos. Okay. So ito yung makita natin dati yung ginagamit natin. So buti nga nagawa niya no, ni paring Reggie. So binaklas niya to tapos yun ni-repair niya. Ako noon binaklas ko rin ito noon. Kaya lang sinuli ko rin. Kasi baka di ko mabuo. Napagtsagaan naman niya. Okay na. Pero maandar siya. Hindi lang ito bumababa dati. Ayan, makita. Blue Marlin na tayo. Ang Blue Marlin mga boss, sinigang. Sarap. Ayan tayo mga boss. Kumain na daw sila. Sa akin na lang pala to. Yung tinabi ni paring Reggie. Ayan o, may patis pa dito. Tapos sili. Ayan.
Si Hero po, Lolo Boy, nasa Subic. Ewan ko kung pumunta sa Victory, laki. Hmm. Ako, nabuo. Oo nga eh. Pati yung ano ko, na may tama. Windshield ko. Ayun, may bisita tayo mga boss. May bisita po tayo. Hello. Okay. Akin na lisensya mo. Akin na lisensya mo. Bakit, sir? Akin na lisensya mo. Muli ako, sir. Ay, nako. A few hours later. Ayun mga boss, dito na tayo sa EDSA sa may Muñoz. Muñoz na po tayo. Ayun, may driver po tayo. Nakapakagwapo. Ayan o. Muñoz, ano, Nevesia. Muñoz, ayan, dito tayo Muñoz sa Manila. Ayan. Tapik pa rin. Ayan, hinihintay na tayo ni Davis. Tayo na lang yata hinihintay. Ayun. Okay, dito na tayo mga boss. So ito yung Prestige Tower mga boss. Walang naiihi ako. Hanap ako ng maiihan. Boss, gusto na yun? Hey, boss. Mag-CR nga ako, nahihi ako. Na lang, boss. Saan? Pader. Nahihi ako. Pwede dito? Ayan, tara na mga boss. Sa Prestige Tower. Ayan, kasama natin si Daniel. Daniel Padilla tsaka si Kwan. Si Andrea. Si Andrea wala. Ayan mga boss, yung pupuntahan natin. Prestige Tower, sa taas po tayo. Sa may roof deck. Ayan na yata yung mga kasama natin. Oh, nagtatanong na rin, no? Purma naman tayo. Ayan, Prestige Tower. Ay, ito na mga pinagbalutan ng mga merienda natin, no? Ito. Ayan. Pasok na tayo mga boss. Daanan pa pupuntang roof deck. Elevator sa kanan, then RD po, elevator. Ano? Ano yan? Diyan na sir, sa gitna. Diyan na sa gitna. Tapos RD po yung pindutin nyo sa elevator. guys, maraming salamat. RD. Takot ako sa mga elevator. May mga locker room, oh. RD. Ano ibig sabihin ng RD? Roof deck. Oh, roof deck. Ano yata? Pwede ba dito? Tao po. Wala. Ayan, dito na lang. RD. Davis. Oh, Davis. Doon din po, sir? Ano pangalan niyo, sir? Saan naman ito bisa? Ako pala si Mac Lagunilla Vlog. Si Rex Vlog. Tara. Oops. Ayan. RD. Let's go. Come here. Bilis. Door. Okay.
Okay, labas na. Saan kayo pupunta? Bababa. Bakit? Tapos na? Ah, Yose. Hindi ba pwede doon sa taas? Andiyan si Ma'am Gas. Ah, Balik kami. sige. Ito yata. Ito na yata to. Anak po ni Sherwin. Sa... doon. Lubis. Di po yata itong pinunta. Di po yata yung pupunta natin sana. Hi, ma'am. Yes. Andyan na sila. Ayun pala, si Ma'am Cas. Ayun, si Ma'am Cas Labaso. Yung kasama natin. Sa Davis. Basta. Ay, kasama ko sa ano, si paring Reggie. Rex Vlog. Oo. Karayat. Si ano, Barnes Tutorial. Oo. Namasyal lang. Kamusta? Sabi ko, Ay, sorry. Ayan, kasama natin si Jude Rio. Jude Rios po. Jude Rios na. Opo, sir. Kasama natin si paring si Rex Vlog. Rex Vlog. Yung kalimutan. Nakita po natin dito sa ano. Sa ano ba to? Anong tower na to? Prestige Tower, sir. Prestige Tower. Hindi, magkasama kaming ano, dumating dito. Di ba ready? Ewan ko sa isa pong ano, kaibigan din natin, YouTuber, si Jude Rio. Oo, Jude Rios, sir. Lagunilia. Sir, nakabahal ng vlogs mo? Mark Lagunilia vlog. Hindi na siya lumayo. Hindi siya lumayo. Sir, thank you so much sa effort. From Tarlac? From Tarlac pa, si Sir. Isa pa from this table, si Sir, I think siya yung pinaka-youngest sa
Hello mga ka-neighbors. So I'm here at Davis Christmas Party 2012. Ayan. Si Boss Mateo Builders po yun mga boss.